siya, hindi lang ano, hindi lang mangga. May papaya oh. Batong baka. Ayan. Morning. Buddy, to- sir. Hello, buddy. Nice to see you. Yes, sir. Welcome to Thank you, sir. Batong Bakal Farms. Yes, sir. Hi. Hi, hello. Shrimp. Morning. Sir Rico. Oh, I'm Batong Cathy Bakal. po. Hi, Cathy. Si Melody. Hello, Melody. Si Sofia po. Your daughter? Yes po, siya yung lagi niyang kausap. Hi, Sophia. Si Ella, yung partner Hi, team Ella. namin. You featured marami dun sa mga friends ko na eh. Ah, talaga sir? Like sila David sa Bacolod, yung sa tractor ko. Opo. Ah. I Sila see. Janet. Oh, I kaya, see. doon ko nakita yung ano nyo. And then si Buboy. Yes sir, Sir Boy. Talagang ano kami, good friends. Good friends. Halika. Yung isang ano. Sir, habang kasi yung format ko parang kwento-kwentuhan lang. Yeah. So habang nagkakwentuhan tayo sir, naka-mic na tayo. Oh, sige. Sure. Yes sir. Buti interested sumama yung ano, no, yung Ay, opo. daughter mo. Sa Sir, talaga. siya na. Siya talaga. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. How long have you been running your Yung vlogging sir, yung seryoso no, during the pandemic. doon nag-start? Oo, yung talagang seryoso na negosyo ko na. Mm. But a long time ago, ano lang siya, parang pag I have extra time, gagawa ako ng video, ganun lang. Mm. So, yan. Ang tagal ko inano yung, have a seat. Yes, sir. Ang tagal ko pinanood yun sa Taiwan trip nyo eh. Talaga, sir? Ah, kasi ano Ang eh. galing kasi ng ano nila doon, ang mga trees nila, yung ang liliit. Oo nga eh. Grabe. Ang nag-ano ng interest ko is yung sinabi nilang 6 years nila na Yung maintain yung productive life ng papaya. Yung papaya. Oo. So ngayon, ako kasi mga 2 years. Ah. So, Sir, yung 2 years mo, mahaba pa yun. Yung iba, ano lang, 1 year lang. Mamaya pag nag-tour tayo, no? Ang papaya kasi aside from the mangoes, no? Yes, sir. Ano May siya? papaya ka rin, sir, no? Very high. Ang laki ng demand. Grabe, ang laki ng demand. Yo for table consumption. Anong variety? Red Lady rin. Red Lady ang ginagamit niya. Oh, kasi ang Red Lady aside from resistant siya sa ayan. Ito na, sir. Aside from resistant siya sa ring spot virus, Ring spot virus. yung meat niya very firm Firm. and then masarap yung yung flavor. Oo. So for the market that we serve, siya anong tawag dito? Accepted siya. Grabe, hindi nga ako Pero sa makapokus Rico, yung ayaw nila ng Red Lady sa Taiwan. Oo nga eh. Ano yung variety na gusto nila? Something may number 2. Oo. Nakita ko kasi malamang known nyo rin yung supplier nung Malamang, sir, pero parang hindi, no? Ay, hindi, parang know you rin, know you rin, sir. May nakita Pero ko yung variety niya, sir, long. Maliit lang. Ang Red Lady, ayaw nilang Red Lady kasi oversized masyado daw. malaki. Kasi nga yung family nila, small. Yes. So parang sobra-sobra pag biniyak mo isang Red Lady ka, ayaw nila. Dito naman, gusto nila yun. Gusto nila yung Oo.
Sila yung malalaki. And then, di ba, dalawa yung types nung red lady, yung hermaphrodite at saka yung, At saka yung female. yung female, yung bilog. Oo. So, mas preferred nila yung... Hermaphrodite. Oo, kasi mas ano yung flavor mas full. Tsaka yung mas thicker yung ano niya, yung laman. Kaya lang I asked known you kung pwedeng kapag bumili ako seeds panay hermaphrodite. Wala. Hindi raw pwede. So, Sabi naman, pagkasabi doon sa video, ano ba yung nutrients na you put more nutrients on that para maging hermaphrodite siya? pwedeng i-ano yun? Na-mention. Na-miss Na-mention out yun, ko sir. I think sino kang nagsabi nun? I think the last one, yung girl. Yung babae. Yung last na farm na pinuntahan. At babalikan ko yung... Okay, sir. Sinabi niya, Ilan series ba yung ano mo? 3 farmers ng papaya. Sige. 3 Sige, farmers. balikan Ang ganda ko rin, yun. sir, nung ano nila, yung custard apple and atimoya. Oo. Ay, Talagang grabe, kilala sir. talagang Grabe. kilala sila doon. Talagang kilala sila doon. Hindi siya madamot. Hindi siya madamot. Pero mas malaki yung farm niya ngayon sa China kaysa sa Taiwan. Siguro dahil yung market sa China. Mahirap Bigger. siguro. I'm sure pag doon niya sinet up, walang, alam mo naman yung China minsan, pag hindi mo kasundo, ma-restrict ka doon sa pagpasok ng products mo sa country nila eh. So, that's a good strategy. A good strategy. Mabait siya, sir. Ang bait nila. Dito kayo sa southern part Southern, na. yes, Kasi sir. nandun yung medyo Pintong- mas tropical yung ano eh. Pintong Kaohsiung, yan, yung area na yan. Kaohsiung dati, naka-visit ako nung start kasi ako using no new seeds sa watermelons. Watermelons. So, So, sir, ang ano mo, ang line mo, mango, red papaya, and watermelon? honeydew. Honeydew. Ito yung honeydew, ito yung papaya. So, let's have some fruit first and then later, ano tayo, heavy breakfast. Yes, sir. yung ang main product namin talaga mangoes. Mangoes. Doon sa farm, more than half of the area planted sa mangoes. We had this farm matagal na, 1973. 1973 pa. So, maliit pa lang ako. Sumasama na ako sa dad ko pag weekends nung dine-develop niya yung Siya farm. talaga yung dad mo ang nagtanim. Pero electrical engineer and then weekend farmer. Pero nung after graduation, 21 years old, hindi kasi kumikita yung farm eh. Hindi mo talaga siya mamamanage siya maayos kung weekends lang, Oo. no? So nakita ko yung nakita ko yung problema na yun. So nung after college, 21 years old, Nag-full-time ka kagad, sir? volunteer ako na Talaga? ayusin ko yung farm. Actually, plano ko mga 2 years lang eh. Pero more than 40 years na ako sa farm. Mas matagal na ako nandito kaysa sa Manila. Pero si Rico, anong degree mo? Management economics. Business. Kaya So kaya napalaki mo to. that helps. Oh. Yung una, syempre may problema sa production. So, yung technical information, yung technical skills para ma-improve mo yung production, yun muna ang inano ko. Binigyan ko ng attention. Training ng tao, yun ang pinakamalaki. Yeah. Yun ang nakita ko, that's why I had to do it full time. Kasi yung may impart mo na sistema sa trabaho. Tiyaga talaga. Yun ang yun ang pinakamalaking naging
benefit nung decision ko na Mm. magstay. Pero hindi rin ako masyadong marunong nun. Dahil bata pa ako nun eh. Mm. 21. Yung anong year yun, sir? Nung 1988. 88. Oo, wala pang kuryente. Yung bahay ko, yung sawali lang at saka kugon. Yung ilaw ko, alam mo yun, Yung ganon, Oh, yung yung blue. para mag... Ilan years yan? I think Talaga, 9 sir? years before pumasok yung power. Kasi ang laki ng investment. Wala pa yung, nakita niyo yung community sa harap. Mm. Wala pa yan noon. Wala pa. Na-establish yung community na yan, yung pumutok yung Mount Pinatubo. Mm. Mm. So, sila yung nag-resettle from yung affected areas dito. So, tsaka pa lang sila nalagyan ng electrical connection. Otherwise, manggagaling ka dun sa main highway. That's already, 4 Ilang kilometers. 4 kilometers. Oh, so, ang laki masyadong investment. Nung na-establish na yan at malapit Resettlement na. site ba yan, sir? Yes. Anong pangalan ng resettlement site na yan? Ang tawag nila dyan, Manggahan eh. Manggahan. No? And then, lahat yan, beneficiaries ng land reform. Mm. So, tong adjacent areas ko, mga land reform communities. Ayun. So, doon pa lang pumasok, I think 1998, 1997 nagkaroon ng nung power dito. Yun, then slowly nag-improve na. And then problema rin dati communication. Oo. Ang hirap. Radyo pa kami noon. Ha? So, what we did, para ma-solve din yun, nag-offer kami sa Smart Communication ng property. Oh. Doon sa may western end. Yun ang napili nila. 10 years, walang bayad yun. Para magtayo Magtayo na ng tower. Oo. Especially, ngayon, talaga eh. A big part nung negosyo is using yung, yung communication. Mm-mm. Yung internet. Mm-mm. No? So, yan, na kami. Ta-transition na kami from manual to mechanization and then automation na. Automation na. So, yung mga machines mo, automate mo na. Yung irrigation system. Kaya kayo, with tractor ko. Oo. Yun sa tractor ko, may binili kasi akong equipment. Magaling eh. Magaling sila. Mm-mm. Yung hindi ka lang kasi bebentahan nung equipment. Kasama doon yung knowledge ng owner about mechanization. Ang tractor kasi marami kang pwedeng kabit diyan to do all the farm work. Yung mga implements. Oo, yun ang pinaka-importante, yung implements. No? Kasi yung traktora, basically, siya ang tagagawa eh. Yan ang kapalit ng Carabao noon eh, di ba? So, ngayon, depende sa needs mo, bibili mo yung tamang implement, depende sa farming system mo. So, isa pa yung, nakita mo yung warehouse nila, kung gaano kapuno ng spare parts. Grabe, no? Yun yung isa pang reason kung ba't ko sila napili. Maging partner sa mga tractor equipment. Kasi yung iba, like, nag-start kami noon, Deutz na tractor. Pag may sirang part, whether maliit o malaki, o-orderin pa from abroad bago dumating. So, yung downtime mo, problemado na. And then, ganun din. Naka-purchase ako yung mga John Deere na tractors. Ganun din. Ito, medyo different. Kasi from the smallest part to the biggest part, nandun sa kanila. So, isang tawag ko lang, Janet, wala akong ganito. So, yung papadala nila. Kami, we started using yung drip system sa Honeydew.
Honeydew. And then sa papaya, pinaka-last kong linagyan yung mangoes kasi malaki-laki yung Area. investment. Investment. No? So, nung anong year ba? 2016 ako 2016 ako nag-decide mag-install ng drip system sa mangga. Kasi may partner yun dyan sa Israel, yung Nandan. Sila may hawak nung Asia Pacific. Sabi ko, punta ako ng ayusin mo, punta akong Israel para matutunan ko. Anyway, I pay for my plane fare, I pay for my hotel. So, pagdating ko doon, at least, entertain lang ako. Alam mo, grabe. Yung technology, ha? So, before my trip, so, may communication na kami with yung mga taga-Israel, no? Na company. Sabi niya, can you send us the satellite coordinates of your farm? So, meron naman kami noon. So, pinadala namin. So, and then, after that, schedule na nga yung trip. Sinama ko nga yung anak ko eh. Punta kami doon. When we arrived, wala kasing direct flight noon eh. So, we had to fly through Hong Kong. No? Tapos, yung lang nila, yung airline pa lang nila noon eh. So, pagdating namin doon, pagkasundo sa amin, sa hotel, hindi ka naman susunduin sa airport eh. Ganyan sila. Sunduin ka sa hotel. Bahala ka sa buhay mo. So, sundo kami sa hotel. So, pumunta na kami doon sa kibbutz kung saan yung nila. Yung parang office and factory. So, punta kami sa office. So, doon sa conference room, may screen sila. So, linabas yung satellite image ng farm. So, based dun sa coordinates na binigay ko. So, is this your farm? Sabi, yes. So, parang tinanong paano ba yung rows ng mga puno mo? Saan yung water source? No? So, in-explain ko. Tapos, hanggat saan yung boundaries. Okay, so, nagkasundo na. Okay, sabi niya. Tapos, you can go with our representatives para ikutin yung Israel, tignan yung mango industry. So, yun, ginawa namin the rest of the Mango day. rin, sir? Meron silang maliit na mango industry. Okay. Pero yung varieties nila, yung mas adapted doon sa nila. Sa kanila. The following day, pagbalik namin, siya pinakita na yung plano. May plano na for you? May plano na. Ilan dripper buttons, ilan yung distribution lines, ilan yung... Meron silang software na yung satellite image ng farm mo na co-compute yung distance, yung trees. Grabe. So nandun na. Pero wala pang cost. Sabi ko, sige, can I bring home this plan so that I can check when I get back to the Philippines? So, pinayagan naman ako. So, dinesign na yung per block, no? Tapos kung saan yung water pump, ano yung size ng mga pipes na gagamitin. Tapos, so, list na yung kailangan mo. So, presyo na lang para magka-idea ka doon sa magiging cost. Pagdating ko dito, sinukat ko talaga. Eksakto. Eksakto! Ang galing! Ang galing ng technology. Imagine mo, hindi na sila kailangan pumunta dito. So, that's how advanced yung nila, yung technology nila sa agriculture. So, syempre, nabilib na ako eh. So, yun. But every time I buy yung drip system, I always specify, meron kasing drip system na tinatawag yung pressure regulated. So, kahit nakaslope kang ganun,
dahil pressure regulated siya, yung amount of water dito sa taas at saka sa baba, pareho lang nakukuha. Otherwise, by gravity, no, dito sa baba, ang mas Yung malakas. punong-puno, Mas malakas siya. And the reason why I specify that, one, syempre, para mas pare-pareho yung amount ng water. And second, lahat ng fertilization ko, Doon na rin. doon na rin. Very simple. Very simple yung system. So, yung investment mo, hindi lang sa irrigation, pati sa pag-fertilize. And giving yung fertilizer in diluted form o liquid form, ang bilis nung uptake. No absorption. Ang bilis. Ang kita mo kaagad, lalo na sa smaller plants like honeydew or papaya. Ang ganda. Ang normally nagiging results kapag gumamit ka ng ganung system, yung production mo tataas ng mga 300%. Percent? Ganun ka-efficient siya. Well, wag mo lang masira yung soil. Oo. Kasi binibigay mo yung fertilizer regularly in small quantities. Hindi yung minsanan na, di ba? Yun, lalagay mo and then after 1 month, lagay ka ulit. Ito in small quantities. So, yun ding practice na yun, minsan yung pH ng soil mo. Especially, ako kasi hindi ako gumagamit ng yung mga fertilizers na inaano nila, rine-recommend for drip irrigation, mahal eh. I use yung commercial fertilizers, I-dilute urea, mo lang. potash, Ikaw and yung then magdi-dilute. may filters lang kami. At saka yung flavor, iba eh. Iba yung 0060, yung flavor na binibigay niya sa fruit. Iba kaysa yung, let's say, potassium nitrate or other fertilizers na may iba eh. So, yun. Ma'am, Going back there, sir, yung dun sa yung sa Taiwan, I think yung nagsabi na may nutrients ka na dadamihan mo, yung para more hermaphrodite. I think yung second farmer, yung medyo scientific, yung the one that builds greenhouses. I think siya nagsabi nun. Yung girl o yung lalaki? Yung lalaki, yung pangalawang farmer. I think Babalikan kayo. siya yun. Ang hindi lang namin na-realize ko lang na important question na hindi namin natanong. Bakit inaabot ng 6-7 years? Baka it has something to do with the variety. Hindi, if you ratun it, aabot eh. Aabot talaga. Oh. So kahit na red lady, possible. Yes. Pero hindi naman siya Yung- nagraraton, sir eh. Yung Masyado. yung 2022 season ko, nagtanim ako ng 3,000 trees ng red lady. 2021, 3,000 din. So, 6,000 yun. Medyo first time ko na-encounter, nagkaroon ako ng rat. Yung bunga at saka yung puno, nabubulok. Kahit anong gawin ko, hindi ko ma-correct. So, ngayon, ang naging, aside from yung losses mo dun sa production, hindi ko siya mapatamis. Kasi may certain bricks kami before namin offer sa market eh. Dapat hindi kami bababa sa 12. Nakuha namin 10, 11, no? So, yung buong production, inabandon ko. Hindi ako nag-harvest. Laki ng laki ng losses ko. So, ang nangyari, itong 2023, nagtanim ako sa bagong area. Pero, siguro siguro mga 100 meters, 200 meters away lang dun sa Unfortunately, nag-continue yung rat. Meron pa rin. Meron pa rin kahit bago na yung Yung area.
So, buti na lang, marami akong natutunan doon sa previous experience ko. Medyo na ano namin, na mas na-manage namin ng ano. So, ang hindi lang siya kasing ganda dahil hindi pare-pareho yung size eh. So, yung mga may rat, kunyari, ito yung stem, dito yung rat, kinakat na namin kinat yun. nyo. And then, magkakaroon ng Bagong suwi. suwi. Mm-mm. Yun ang, pipili Palalakihan. kami, and then yun ang pinapabunga. Actually, nag-harvest na kami dun sa ano, Doon sa mga Rinatun. iba Ah. So ngayon, previous to that, yung ibang ano namin, ibang mga production, nagraratun kami. So na-extend namin. Na-extend namin yung ano, yung life. Pero tatry ko yung 6 years. Oh, sir, di ba? Very imo 6 years, di ba? Oh, Pero parang- sabi naman parang- niya, pag habang tumatagal, more inputs. More inputs ka. Iko-compensate mo talaga yung ano. I think so, yes. Tama naman yun. Lalo na sa organic. Kamukha, before doon ako hirap eh. Di ba may plastic mulch. And then yung root system ng papaya, halos kino-cover yung bed eh. Ganun siya, extensive yung root system niya. So, ang hirap maglagay ng organic material dahil kunyari, cow manure or whatever, lalagay mo. Paano mo i-integrate dun sa soil? So, itong batch na to, naglagay ako, liquid na seaweed fertilizer. Ito yung, yung kagaya ng dinepo natin si Alocos, yung extract, seaweed sa extract, yung pinerment sa molasses. Ano siya, hindi ko alam yung process, pero local. Binili mo lang, sir. Binili ko lang. It's so easy. Oh, so, Yung just the seaweeds, tatadtarin mo lang, you put molasses, 1 month fermentation. Then, get the liquid, yun na yan. yun na yun. Yun na yan. Talaga. Hindi mo pa napalabas. Meron akong dinemo ng taga Ilocos. Oh, alam mo, medyo I've been reading a lot sa seaweed. Yung seaweed as a source of fertilizer. Parang parang maganda eh. Based doon, very early pa lang yung trials ko, pero sa experience ko, no, yung curiosity ko, na parang na-tickle siya na talagang it's a good alternative for organic fertilizer. Lalo na dito sa amin sa Zambales, Ang dami mong coastal kami. So, may possibility na pwede kong itap yun and magamit. Ipakita ko lang sir yung yung demo na yun. Anong kind ng seaweed yun? It's parang lang siya parang weed. Parang damo lang Hindi siya yung nakakain na seaweeds Sa dagat yun. Oo, yung sabi nila pag nagbagyo, andun na lahat sa shore yun na Ayun. Oo. brown, tas kukunin lang nila yun. Pero yun, di ba, seaweed, salty yan eh. So, pag linagay mo dun sa fermentation process, neutralize na yung Hinugasan ba salinity nila? na yan. Oo, hinugasan. Hinugasan nila. Pero sobrang tamis naman ng molasses Parang 2 kilos of seaweeds is 2 liters of molasses. Then 2 liters of water. Yun yung mixture niya. Yan lang yan. Tapos 1 month na fermentation. Sir, ano yung maritang-tang? Ito pa yung yung seaweeds na yan, sir. Ito ata yung kakainin natin mamaya. Doon may nag-comment na nakakain daw yung seaweeds na yan. Mamaya kasing lunch Yung siya. makakain naman natin kapag ilagay Ito ko ba siya sa yung hot water, nagiging AMO, green. yung amo? No, sir. Amo is naman siya. Ang sabi nila ay Iba yan, sir. kelp. Iba. Seaweeds din pero kelp daw. Iba pala to. Diba? Oo. Iba? Hindi kasing kulay eh. Kulay eh. Akala ko rin nung una, yung
yung pinanood mo sa akin, sir, sa YouTube. Kala ko- Yun ang ano eh. Sobrang simple, sir. Ang dali. Maganda kasing combination ng organic and commercial. And commercial, true. Yun naman sinasabi ng mga experts sa orchard. Ang fertilization dapat talaga hindi po pwedeng organic lang. Dapat Yes. may inorganic talaga siya. Yes. I think yung organic yung mas nasusustain niya yung ng soil. More on the soil. Oo. Yung quality niya. Mm-mm. Kasi pag na-deplete yun nasisira no? Example yung honeydew namin, ilang beses ko nang tinaniman. So ngayon parati akong natatamaan ng downy mildew. Downy mildew. Tingin ko ang yung soil ko more on the acidic side. Kasi syempre sa una pag pag kinorek mo, okay siya. Pero ngayon yung mga last pag tinitingnan namin yung pH niya, medyo mababa na. That yung sakit na yun, it comes out kung kailan malapit mo ng aanihin. So ang tingin kong mas maganda solution yung soil ko. So ang gagawin ko doon, yung bed ko, ko na ipapatag ko muna and then aayusin Saka ko muna. magbago. Kasi mga bed ko, Matataas, sir. backhoe yung yung nagpe-prepare. Okay. Kasi mabato dito So, yun yung isang way ko para kawawa yung mga tractor ko dahil dun sa mga bato. So, a big part nung land preparation expense namin is setting up a system na kahit araruhin niya ilang beses, wala na siyang tatamaan na bato. So, yung piling yung soil lang, tinatanggal yung bato in a bed, yun yung isa naging solution ko. Pero nagkulang ako. Wala kasi makakuha ng readily available na mahusay na organic matter. Yung medyo reliable na organic fertilizer. Kasi doon sa manufacturing process ng mga suppliers, hindi ko alam paano niya yung nutrients na nakalagay sa kanya Kung yung sources niya kung saan galing. Actually, sir, di ba lagi ko na-mention si Greenland? Kasi siya, di ba may sarili siyang poultry. May sarili siya. Tapos may sarili siyang cattle. Actually, he is one of the biggest cattle farm in the Philippines. Sila Sir Rolly Lagaya. Gumagawa na sila ng ito mo, hindi ako aware. Grabe, sir, ang factory niya. Sa Pampanga yan? No. Or San Jose. Nueva Ecija? Batangas. Batangas. Grabe, sir, ang factory. Sino supplyan niya nung Nationwide na. ano yung name? Ano yung brand niya? Greenland Bioorganic Fertilizer. Hindi tayo, hindi tayo. I'll give you a sample. May dala ako dyan. Alam Try mo ba? lang sa isang plant. Kasi kami, before yung cattle ko, umabot ng mga 400 heads. No? So, pag ganitong panahon, hindi na kaya sustain ng property yung herd. No? Kasi grazing lang kami. So, we go around, we haul yung mga hay. Pa noon Pag thresher, nakatumpok pa. We haul yung hay and then pinapakain sa baka. Ngayon, para medyo maganda yung nila, the hay, lalagyan namin ng molasses. No? And then, yung nila, yung manure, kino-collect namin. Yun yung una ko linalagay sa honeydew. Yung combination nung hay at saka ng molasses pag linagay mo sa honeydew, iba yung lasa. Talaga. Ay, grabe. Yung flavor niya, punong, talagang very, hanggat doon sa dulo ng laman.
compared to yung chicken manure lang Mm. o ano. So, I think yung hay magandang medium for organic, no? Yan ang ano. Kaya lang ngayon, iba na yung farming system sa harvest ng rice eh. Mm. Naka-ano na, di ba? Yung rice harvester. So, Nakakalat na. Oo. Doon na rin sa field. Hindi Kaya na nung nag-gather. ganun, we had to... Wala. Unless may equipment din. Yung si implement si baler. Litra. Yung baler. Gaganon niya, kukunin niya lahat. Tama. Meron sila tractor ko nun. Yun. So, Pero sir, si Greenland, merong isang malaking farm ng Satsuma sa Nueva Vizcaya. Si Greenland ang gamit niya. Kasi ang problem niya for the longest time, yun nga yung consistency ng chicken manure. So, saka nga siya, 'di ba, hassle. So talagang naghahanap sila talaga ng nagpo-process. So merong mga nagpo-process sa kukuha nila, nagrereklamo sila kasi hindi pare-parehas. Minsan may feather pa, ganyan. Until na-discover nila si Greenland. si Greenland, you can deal directly with them or... You can deal to them directly, sir. I'll give you yung details ni Sir Rolly mismo, yung owner. Oo. Kasi yung chicken manure, hindi ko pwede lagay sa mangga. Sa mangga kasi kailangan mo kontrolin yung nitrogen eh. Oh, I Otherwise, see. masyado siyang lulusog. Hindi Puro siya... dahon. Oo. Or hindi siya mamumulaklak. Hindi mamumulaklak. Pwede na Oo. Lipat po tayo. Lipat muna tayo. Ay, sige, dun, sir. Ha? Sige lang. Matagal na kayong friend ni Sir Buboy. Mabait na, bait na tao yan, si Buboy. Very generous yung nun eh. Pa. Ganda yung farm niya. Minsan Ganda rin pupunta ang farm ako niya. doon para maligo doon sa river niya sa likod. Pag nandito yung brother ko, doon kami, picnic. Tapos dinevelop na nga niya for tourism. Oo. Kami hindi pa eh. Talaga nakafocus ako sa production. We call this yung mess hall. Diyan kumakain yung mga tao namin. So dito na So lang muna sir, namin every ilang days ka dito sa farm? Dito ako nakatira. Dito ka nakatira? Yung mga anak mo nasa... Manila. Yung eldest ko is a civil engineer. And then yung daughter ko naman, si Nikki, ang background niya, digital marketing eh. Okay. So, actually, yung logo namin siya nag-design nun. Ito. Sige ho, dito na lang. Sige, sir. Ano to eh? San Felipe gawa yung yun yung specialty nila, yung longganisa. And then yung bagnet. San Felipe. Oo. Dito yan sa Zambales sa may before Kabanggan. So, Banda dyan pa, sir? south. Mas malapit sa South. Subic. Mas malapit sa Subic. Tourist area yun eh. Halika Yeah. Yung doon sa may cove, may mga cove doon na, Let's have... You eat vegetables ba? Yes, sir. Ha? Dito na lang ako para magkaharap tayo, ma'am. Yeah. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.